Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa kasalukuyang estado ni Bitcoin ngayong October na kilala rin bilang Uptober. Historically, ang buwan po ng October ay naging maganda para kay Bitcoin kung saan ay meron po itong madalas na average na pagtaas na 22.9% mula pa noong taong 2013. Pero ngayong taong ito ay mukhang hindi ganun kaganda ang takbo ng ating paboritong cryptocurrency. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, sa kalagitnaan po ng buwan ng October, si Bitcoin ay halos nasa presyong $63,000 lamang. Matapos po ang kanyang bahagyang pagtaas na 8% nitong buwan ng September, maraming factors ang nag-aambag sa kanyang rocky performance na ito. Una ay pag-usapan po natin ang kanyang high open interest sa Bitcoin futures. Ang open interest sa futures market ay nasa $35.3 billion. Historically, kapag mataas ang levels na ganito, ito po ay nagpapahiwatig ng market peaks. Ibig sabihin, kapag nagsimulang mag-take profits ang mga traders, kadalasang nagkakaroon po ng corrections na maaring magpababa sa presyo ni Bitcoin. Pangalawa, ang spot market activity ay mahina. Matapos ang solid buying spree pagkatapos ng price correction noong September, ang energy na ito ay humina. Ang mga traders ay nagiging cautious at ang mga buyers naman ay hindi nagmamadali. Ito ay sinyalis na maaring mag-stall ang market. Pangatlo, ang investment sentiment ay nasa fear territory. Ayon sa Fear and Greed Index na nasa 37 points. Maraming investors ang nag-take profits, lalo na yung mga nakakita ng modest gains nitong buwan ng September. Kapag tumaas po ang realized profit or loss ratios, ito ay nangangahulugang mas maraming selling pressure ang darating. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang macroeconomic at geopolitical factors. Ang potential interest rate cuts ng Federal Reserve ay nagdulot po ng kaunting optimism, pero marami pa ring uncertainty. Ang inflation rates at employment data ay pabago-bago. Halimbawa, ang Consumer Price Index or CPI data ay hindi nagbibigay ng malinaw na direksyon, kaya mahirap hulaan kung ano ang gagawin ng Fed. Ang kalituhan sa economic signals na ito ay nagpapababa sa appeal ni Bitcoin bilang inflation hedge. Sa global picture naman, ay inaasahan ng mga investors na mag-implement ng bagong stimulus measures ang China pagkatapos ng kanilang Golden Week holiday. Pero nabigo ang National Development and Reform Commission or NDRC ng China na magbigay ng konkretong plano. Dahil dito, nadismaya ang mga investors at naapektuhan si Bitcoin. Kasabay nito, ang Hang Seng Index sa Hong Kong ay bumagsak naman ng 9.41%, ang pinakamalaking drop mula pa noong taong 2008. Ang geopolitical tension ay nagdulot din ng pagkabahala sa market. Noong unang bahagi po ng October, naglunsad ng mga pag-atake ang Israel sa Lebanon. Sinundan ng Iran na nagpaputok ng missiles sa Israel at pagkatapos ay nagbanta ang Russia at North Korea sa Amerika dahil sa Israel. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot po ng shockwaves sa global markets at hindi nakaligtas si Bitcoin. At kung hindi pa sapat ang lahat ng iyon ay mayroon pang paparating na US presidential election sa loob ng 24 na araw or 24 days. Ayon po sa research mula sa XBTO, ang volatility ni Bitcoin ay mas closely tied na po ito ngayon sa traditional financial markets, higit pa kaysa sa mga nakaraang election cycles. Ang correlation po ni Bitcoin sa S&P 500 ay nasa positive 86% ngayon, kumpara sa negative 39% noong taong 2020.
Si Bitcoin ay gumagalaw na ngayon kasabay ng stock market na medyo kakaiba para sa isang asset na inaasahang hedge laban sa traditional markets. At ayan, ang masasabi ko po rito ay sa tingin ko si Bitcoin ay nasa isang challenging na position ngayon. Ang dami ng factors na nag-aambag sa kanyang kasalukuyang estado ay nagpapakita na ang market ay puno ng uncertainties. Ang mga investors ay dapat na maging maingat at patuloy na mag-monitor ng mga developments sa macroeconomic at geopolitical landscape. Ang pagiging informed at strategic sa kanilang investment ay mahalaga upang makapag-navigate sa volatile na market na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi and God bless po sa ating lahat.